My God! Kinakabahan ako, guys. Ilang beses umikot sa salamin si Nika. Halata ang sobrang kaba sa mukha nito. Wala sa sariling nakatingin siya sa malayo. Nagsabi siya na hindi siya sasama dahil mas gusto niya nakakulong lang sa kwarto at kumain ng ice cream kaysa lumabas. Pero di pumayag si Lucy. Ito ang pumili ng damit para sa kanya, pati ang pagdaliri ng makeup. Sa mukha niya ito ang gumawa. Tumingin siya sa malaking salamin. Bagay sa kanyang tube dress na kulay pula na ipinasuot sa kanyang Lucy. Lalo lumitaw ang ganda at kaputian niya. Yun nga lang wala siyang dibdib. Kaya siguro hindi siya nagustuhan ni Colton dahil wala siyang dibdib eh. Yawa ka, Lucy. Ano ba tong pinasuot mo sa akin? Nanlalaki ang mata ni Yuri habang nakatingin sa suot nito na kulay dilaw na cocktail dress. Morena at makinis si Yuri kaya bagay na bagay dito ang suot. Yun nga lang napakaikli ng suot nito. Actually silang apat napakaikli ng mga suot. Siguraduhin mong maakit si Mikkel sa akin suot ko, Lucy ha? Pwede bang mas maikli pa rito? Maghubad ka na lang kaya, Nika. Gusto mo? Pangaasar niya kay Nika. Pwede ba? Ouch! Binantukan niya ito. Shocks! Kahit magpanty gagawin mo para lang sa Miguel na yan? Hindi makapaniwala ang tingin na binigay niya kay Nika. Ganon mo siya kagusto? Namumulang tumango si Nika. Kaya nga ako lagi sumasama sa party na nagbabaka sakali ako makita si Miguel. Halatang patay na patay nga ito kay Miguel. Huwag kang mag-alala, mamaya makikita mo na siya. Masayang sambit ni Lucy. Nagkatawanan sila sa loob ng sasakyan. Samantalang si Nika ay halos maiyak na dahil naiwan ito ang kapares ng high heels nito sa kondo ni Lucy dahil sa sobrang excited. Hindi kasi sila magkaibigan. Nagsusuot ng heels habang nasa biyahe. Nagsusuot lang sila pagbababa na sila. Dahil magkasukat lang sila ng paa ni Nika, inabot niya ang pares ng high heels niya dito. Denise, paano ka? Ngumiti siya dito. Don't worry about me, Nika. Bihira lang pagkakataon na to kaya't sanggaban mo na. Hindi na kasi ako sigurado kung may papakilala kita sa Miguel na yan. Alam mo na, hindi kami good terms ngayon ni Colton. Mangiyak-ngiyak na yumakap sa kanya si Nika. Thank you, Denise. Lahat ay nakatingin sa kanila, partikular sa kanya. Nakasuot kasi siya ng rubber shoes na kulay puti. Ngayon lang din yata sila nakakita na naka-party dress at nakasuot ng rubber shoes. Hindi niya pinansin ang tingin ng ibang tao sa kanya. Sinulubong sila ng isang makisig na lalaki. Agad na yumakap to kay Lucy. Ito pala ang pinsan ni Miguel. Natigil siya sa pagkakbang na makitang asawa niya na may kausap na isang magandang babae. Nakaramdam siya ng panibugho. Lalo pa na makita niya kung gaano kalaki ang dibdib ng babaeng kausap nito. 3 araw na rin nakalipas simula nang di siya umuwi. 3 araw na rin tong di nag-text o tumawag sa kanya. Busy pala sa ibang babae. Sa bagay, ano pa nga bang aasahan niya? Di naman sila ikinasal dahil nagmamahalan sila. At higit sa lahat, di rin siya nito gusto. Nakita niyang umiti ang asawa niya sa babae kaya halos madurog ang puso niya. Agad nang tumalikod siya. Dapat pala hindi na siya sumama. Di malang sumagi sa isip niya na maaaring narito si Colton dahil kaibigan to ni Miguel. Nagmamadali siyang humakbang papaalis. Nanlalabo ang mata niya. Natatakot na baka makita siya ni Colton at baka tuloy na siyang umiyak. Denise? Natigil siya sa pagkakbang na marinig ang boses ni Aaron. Walang emosyong tumingin siya rito. Di niya makalimutan ang ginawa nito sa kanya. Denise, about sa nangyari. Please Aaron, I don't want to talk to you. Agad tinilikuran niya ito at saka nagmadaling lumabas para lumanghap ng sariwang hangin. Sumandal siya na sasakyan ni Lucy. Pilit niyang inaalis sa utak ang nakita kanina pero hindi niya magawa. Gusto niya hilahin si Colton palayo sa babae pero wala naman siyang karapatan para gawin yon. Wala namang sila. Shocks! Mahinang hinampas niya ang flat na dibdib. Ang sakit, grabe. Yumuko siya. Sa bagay, ano bang dahilan niya doon? Matangkad, halatang mayaman, maganda at sexy. Siya, eto, maganda lang. Denise, nagangat siya ng tingin. Pareho sila nakatingin sa mata ng isa't isa. Di niya nagawa magsalita habang nakatingin dito at ganun din to. Pinasadahan niya ng tingin ng asawa. Nakasuot to ng puting t-shirt na pinatungan ng itim na black suit na binigay ng slack pants at itim na makintab na sapatos na halatang mamahalin. Napakasimple ng ayos pero napakalakas ng dating. Ang ganda mo, Denise. Seryosong saad nito. Mahina siyang natawa at saka nag-iwas ang tingin. Di niya alam kung papuri ba talagang sinabi nito o isang insulto. Maganda? Wala nga siyang binatbat sa babaeng kausap ito kanina. Nagsasabi ako ng totoo, Denise. Dagdag pa nito. Tumango na lamang siya rito. Anong ginagawa mo rito? Bumalik ka na sa loob.
Taboy niya hindi pa rin tumitingin dito. Miss na miss niya ito. Baka bigla niya itong yakapin at halikan. Pero kailangan niya magpigil. Hindi siya nito gusto kaya hindi niya hayaan na mahulog pang lalo ng gusto. Ngayon pa nga lang ay halos mabaliw na siya. Paano pa kaya pag nahulog siya na mas malalim? Eh di namatay pa siya sa sakit. I miss you, Denise. Lumapit to sa kanya, tumawak sa mukha niya ang isang malaki nitong kamay. Iniangat ni Colton ang mukha niya. Nakita niya ang pangungulila sa mukha nito, pero hindi niya gusto na umasa. Nakakatakot umasa. Alam mo merong kayo, pero wala naman pala. Akala mo gusto ka, pero hindi naman pala. Are you avoiding me? Bakas ang paghihirap sa boses ni Colton. Hindi siya pwedeng madala. Hindi naman kita iiwasan. May nakakahawa ka bang sakit? Nilangka pa niya ng biro ang huling sinabi. Matiim na tumitingin ito sa kanya. Halata na hindi ito naniniwala sa sinabi niya. Humaplos ang hinalaki ni Colton sa pisngi niya. Sabay tayong umuwi mamaya. Nakatingin ang berdeng mata nito sa labi niya. Kasama ko mga kaibigan ko. Umiiwas ka, Denise. Umiwas ang tingin na mata nito sa kanyang mga mata. Sigurado ko dun. Ano ba, Colton? Sinabi ko na nga, diba, hindi kita iniiwasan. Then kiss me. Putol nito sa sinasabi niya. Tila napipisya nang marinig ang sinabi nito. Di niya magawang magsalita. Tumingin ang mata niya sa nakakarinang labi nito at ilang beses na napalunok. Kahit ang mabangong hininga nitong tumatama sa mukha niya, ay inaakit siyang halikan ito. Gusto niyang iiwas ang mga mata sa labi nito pero ang mata niya, na traidor, hindi umalis ang tingin sa labi nito. Maging ang malakas sa tibok ng puso niya ay binibingi siya. Hindi na niya kaya. Tumingkayad siya at tinalikan si Colton. Halata ang pagkagulat sa mata nito dahil sa ginawa niya, pero agad ding gumante ng halik sa kanya. Pumikit siya at patuloy pang hinalikan ito. Pumulupot ang isang braso ni Colton sa bewang niya at bahagya pang iniangat ang katawan niya. Para silang maubusan ng hangin sa paghahalikan nila, pero wala siyang pakialam. Mas lalo lang idiniin ni Colton ang ulo niya sa mukha nito para paralimin pang halik nila. Shucks! Bakit nakakalasing? Binuhat na siya ni Colton habang naghahalikan sila. Nilapag siya nito sa hood ng sasakyan nang hindi pinuputo ng halikan nilang dalawa. Dahil madilim sa parking lot, sigurado siya na hindi agad sila makakita ng sino mang daraan. At wala rin siyang pakialam. Mahina siyang napadaing na mawaba ng labi ni Colton sa leeg niya. Hindi siya lasing. Bawat halik ni Colton sa balat niya ay nagdudulot ng kakaibang init sa katawan niya. Bitawan mo ako. Automatic na lalayo niya ang mukha kay Colton nang marinig ang pamilya na boses ng kaibigan. Lumingon siya pero hinawakan ni Colton ang mukha niya at muli siyang hinalikan. Tulong! Nakaramdam na siya ng kaba. Sigurado siya sa boses ni Yuri na rinig niya. Yuri? Malakas ang tawag niya sa kaibigan pero walang sumasagot sa kanya. Yuri! Siniil siya ng halik ni Colton. I really miss you, Denise. Paos na sabi ni Colton sa pagitan ng halik. Umuwi na tayo, Hindi nag-iisip na tumango siya. Lunod na siya sa nakakalasing na halik nito. Hindi niya mapigilan ng umiti habang magkahawak kamay sila ni Colton na bumalik sa loob. Nakilala niya ng personal ang lahat ng mga kaibigan ng asawa niya na sina Sandro, Liam, Tres, Nicolas, Miguel, Jack and Wendell. Sina Damon at Red lang di niya nakita. Nakita niya ang panunokso sa mata ni Lucy sa kanya mula sa kalayuan kaya lalong lumaki ang ngiti niya. Shocks! Nadala na naman siya. Nalukot ang mukha niyang lumapit sa kanilang babaeng kausap kanina ni Colton. Nakita pa niya bumulong to sa asawa niya kaya lalo lang siyang nainis. Para naghahamon pa ang malaki nitong hinaharap sa kanya. Gustong gusto niya nang hilahin pala yung asawa niya. Kaso baka magmukha lang siyang katawa-tawa. Denise, meet my cousin, Kyla. Nanlaki ang mata niya sa sinabi ni Colton. Pinsan daw? Shucks! Pinagsasilosa niyang pinsan ng asawa niya? Nakangisi na sa kanyang babae at saka bumulong. Selos yarn? Pinamulahan siya ng muka. Halata ba? Mahinang natawa ang babae at lumayo na sa kanya. Halatang halata. Gusto niyang takpan ang bibig nito kasi masara nang lumakas ang tawa nito. Mapang-asar. Tumingin siya kay Colton ay palibot ito ang braso sa bewang niya na mahigpit. Kita niya ang paggalawan ng panga nito at dumilim ang mukha habang nakatingin kay Aaron na papalapit sa kanila. Ngumiti at tumango si Aaron sa kapatid saka bumaling sa kanya. Denise! Alanganin ang ngiti sa labi ni Aaron habang nakatingin sa kanya. Iniiwas niya ang tingin dito. Pinigilan niya ang nais. Nagsabi na siya na hindi niya ito gusto na makausap. Kaya bakit kailangan kausapin pa siya nito? Ngayon, ang kapal na mukha. What do you want, Aaron? Madilim pa rin ang mukha ni Colton. Halatang wala ito sa mood makipag-usap.
May kailangan lang kami pag-usapan ni Denise. Anong kailangan pag-usapan? Gusto niyang sapakin ito. Ano ang pag-uusapan nila? Ang ginawa nito ng pangharas sa kanya? Ang kapal naman ng mukha. I see. Saglit sumalyap sa kanya si Colton pero agad ding binaling ang tingin sa kapatid. Anong pag-uusapin ng asawa ko na hindi ko dapat marinig? Ramdam niya ang lamig na nanaot sa balat niya na marinig ang malamig na boses ni Colton. Sa lamig noon nalayo ang balahibo niya na para bang may hindi magandang mangyayari pag tumagal ang pag-uusap ng mga ito. Kuya, please. Wala kaming kailangan pag-usapan ni Aaron. Putol niya kay Aaron. Napanguwi siya nang lalang humigpit ang braso ni Colton sa bewang niya. Galit ba to? Denise. May pagmakaawang tumingin sa kanya si Aaron. Naparanok siya. Bakit ba ang kulit ng lalaking to? Stay away from my wife, Aaron. You heard her, right? Wala kayo na kailangan pag-usapan. Inalis ni Colton ang kamay sa bewang niya. Hinila siya nito at nilagay sa likuran nito kaya hindi niya makita ang mukha ng dalawang lalaki. Tanging malapad ang likuran ni Colton ang nakikita niya ngayon. I just want to talk to her. Anong masama dun? Gaet ni Aaron. Gusto niyang hubarin ng suot na rubber shoes at iba to kay Aaron. Hindi ba to makaintindi? Anong masama? Colton laughed sarcastically. Nataranta siyang lumapit si Colton kay Aaron. Gusto niyang pigilan ng asawa pero hindi niya magawa. Nanatiling nakaupo ang paa niya sa kinatatayuan. Colton? Why can't you accept the fact that Denise is my wife now? She is mine now. Madiin ang bawat katagang sabi ni Colton. Tinanggap ko nung una, kuya, pero hindi na ngayon. Denise deserve... Colton! Malakas siyang napasigaw na suntukin ni Colton ang kapatid. Mabilis gimakap siya sa bewang nito. Umuwi na tayo. May takot sa boses niya. It's a brother thing, guys. Aniliyam na tumatawa at para ba nagpapaliwanag sa mga bisita. Lumapit to sa kanila. Si Colton. Mahinang tinapik ang balikat ng asawa niya. Calm down, fucker. Look at your wife. She looks scared because of you. Because of what you did. Tumingin si Liam sa kanya na may matamis na ngiti sa labi. Hey there, beautiful Denise. Iuwi mo na nga itong asawa mo at saka mo na lambingin. Kulang lang to sa lambing. May halong biro na sabi ni Liam. Hindi niya nagawang tumawa. Agad dinila niya si Colton sa kamay paalis. Sumulyo pa siya kay Aaron na ngayon nakatayo na at nakatingin sa kanya na may mga sakit sa mga mata. Galit na sinipa ni Colton ang kotse nito nang makarating sila sa parking lot. Galit na galit ang mukha nito. I saw you looking at him, Denise. Why? Umatras siya ng tingin sa kanya na may galit ang belde nitong mata. Mahal mo ba ang gagong yon? Muli nitong sinipa ng malakas ang kotse. Tumingin lamang ako sa kanya, mahal na agad. Hindi ba pwede na may mata lang? Pagbibiro niya pero agad pinagsisihan iyon dahil lalo lang nagalit ang mukha nito. Mahal mo pa ba siya? Tanong ulit ito sa kanya. Naparunok siya. Paano ang mata nito nagsasabi na lagot ka sa akin kapag nagbiro ka pa? Look, hindi na. Ikaw na kasi ang mahal ko. Gusto niyang sabihin ng salitang iyon. Natigilan si Colton. Umayos na ng tayo at tumingin diretso sa mga mata niya. Hindi mo na siya mahal? Bumuga siya ng hangin at umirap. Ang kulit mo din, no? Hindi na nga, diba? Sinilubong niya ng tingin ng mata nito. Huwag mong sabihin na nagsiselos ka. Kahit alam na niya ang sagot, nagtanong pa rin siya. Sige lang, Denise, magtanong ka para masaktan ka lang. Kunwari natawa siya at mahinang pinalot sa braso. Hoy, biro lang, masyado ka namang seryoso. Nabigla siya nang hawakan nito ang mukha niya at mabilis na hinlikan siya. Napaawang ang labi niya nang bumitaw na ito. Ilang beses siyang kumarap at di makapaniwala na nakatingin sa asawa niya. May ngiti na sa labi nito ngayon habang nakatingin sa kanya. Hindi ito sumagot pero sa pinapakita nito ngayon, ibig sabihin, ay oo, nagsiselos ito. Bakit ngayon lang niya naisip na baka nahihiya lang itong umamin sa kanya, kaya mas pinapadaman na lang nito ang pagkakagusto sa kanya? Shocks! Gusto rin siya ng asawa niya. Hindi maalis ang ngiti sa labi niya habang nagluluto. Dahil mas maingat at mas sanay na siya sa pagluluto, di na nasagatan pang kamay niya. Hindi niya makalimutan na nangyari kagabi. Mas lalo siyang napangiti. Kung di lang siya nakatulog sa kotse nito, baka hindi lang halikan na nangyari sa kanila. Napakagat-labi siya. Aaga-aga tapos ganitong nasa isip niya. Pagkatapos magluto, naghain siya. Sakto pagbaba ni Colton, nakapaghanda na siya ng pagkain. Nakakaputing sando ito kaya kita ang matipang braso at isang underknee shorts na kulay itim. Kaya kita rin ang mahabang binti. Kahit magulong buhok dahil kagigising lang, di man lang nabawasan ang lakas ng dating. Good morning, Colton. Upo ka na, nagluto ako ng... Morning, Denise. Nakangiting bati nito matapos siyang halikan.
Shocks, bakit may pahalik ka agad? Ang aga pa kaya? Mabuti nilang pala nag-toothbrush siya bago nagluto. Habang kumakain, di niya maiwasang kiligin. Nalagyan kasi nito ng pagkain ng plato niya at panay din ang ngiti nito sa kanya. Ang aga-aga pero nilalandi agad siya ng tingin. Dapat sa sunod may kasama ng gawa, hindi yung puro tingin lang. Napahagikik siya sa naisip. Magbihis ka, may pupuntahan tayo after natin kumain. Dahil wala siyang pasok ngayon, tumayo siya. Gusto niya na palaging kasama si Colton. Umaasang balang araw hindi na ito mahiya at aamin na sa kanya. Sigurado na siya ngayon na may nararamdaman ng asawa niya sa kanya. Ramdam niya iyon. Di lang siguro ito makaamin kaya pinapakita at pinaparamdam na lamang sa kanya. Tsaka marami pang panahon para mahalin nila ang isa't isa. Hindi kailangan na madaliin ang lahat. Nagsuot siya ng pink na polo shirt at maikling ang shorts, saka pink din na rubber shoes. For her, pink is vibrant and wonderful, and it matches her soul. Shocks? Masaya lang talaga siya ngayon. Isang itim na v-neck shirt ang suot ni Colton at isang ripped jeans ang pang-ibaba nito. Tulad niya naka-rubber shoes din siya. Kumunot ang noon niya. Dito naka-long sleeves. Hindi sila sa opisina pupunta? Di na siya nagtanong pa. Kahit saan pa siya nito dalhin, sasama siya. Nakangiting nilingon niya si Colton ang hawakan itong kamay niya habang nagmamaneho ito. Maging ito'y halatang nagpipigil din ng ngiti. Tayo na ba? Pagbibiro niya na tanong. Daig pa kasi nila mag-boyfriend at girlfriend sa asa nila ngayon. Nakahakilig lang. Mahinang natawa ito sa tanong niya at saglit na tumingin sa kanya. Dahilan para matulala siya sa kagupuhan nito. Mag-asawa tayo. We have a bond that no one can break, Denise. We are more than just tayo. May mainit na bagay ang maplos sa puso niya dahil sa sinabi nito. Di niya akalaing masigit pa pala sa meron sila ang tingin ni Colton sa akala niyang meron silang dalawa. Gusto niya nang maiyak. Ngayon lang siya naging masaya ng ganito sa buhay niya. Puro kasi pag-iyak at paghihirap ang naranasan niya sa pamilya na iyon noon. Umigpit ang hawak ni Colton sa kamay niya. What about you, Denise? Anong meron tayo ngayon sa tingin mo? Hindi umaalis ang mata sa daan na tanong sa kanya ni Colton. Pero ramdam niya sa pagkakahawak ito sa kamay niya na umaasa din tong pareho sila ng sagot. Tulad ng sinabi mo, Colton, we are bound to each other. Bumilis ang tibok ng puso niya. Forever. Tumingin siya sa magkahawak nilang kamay. Sinabi niya noon na ayaw niyang umasa na mamahalin pa siya nito, pero hindi na ngayon. She can feel the love in his touch. She can feel the love in his voice. She can feel the love in his stares. She can see clearly now. Sapat na sa kanya ngayon na hindi marinig sa bibig nito ang nararamdaman para sa kanya. Ang mahalaga sa ngayon magkasama sila at ipinaparamdam sa isa't isa kung anong meron sila. Naniniwala siya na balang araw darating ang araw na masasabi nito sa kanya ang tunay na nararamdaman. Nagtakang tumingin siya nang huminto sila sa isang sementeryo. Anong ginagawa nila dito? Wala ka naman sigurong balak na ibaon ako ng buhay dito, no? Pagbibiro niya kaya natawa ito. Huwag kang mag-alala. Hindi kita ibabaon ng buhay. Ako ang may ibabaon sa'yo balang araw. Nakangising saan nito. Di niya mapigilan na kumunot ang noo. Ano daw? Tumatawang lumabas to ng kotse kaya't sumunod na rin siya. Inawakan ni Colton ang kamay niya habang naglalakad sila kaya halos mangisay siya sa kilig. Kung nakakamatay lang siguro ang kilig, baka nga naibaon na siya sa lugar na ito. Kung pwede lang ihintong oras para ganito na lamang sila habang buhay ay gagawin niya. Tumingin siya kay Colton. Nakita niya ang pagsupil nito ng ngiti sa labi. Katulad niya alam niyang masaya ito para sa kanila ngayon. Di nagtagal huminto sila sa tapat ng isang puntod. Laura Montelibano.